Good afternoon mga brother. So ngayong araw ay pupunta tayo ng Capas, Tarlac. Dito tayo ngayon sa dam, dito sa Tarlac City. Anyway, dito tayo dadaan sa rough road. Sa part na to medyo mahaba rin yan, mga about 4 kilometers, 3 to 4 kilometers siguro yan. At kukonekta tayo dun sa Capas mula dito. Rough road yan, tignan natin kung kakayanin. Gamit natin motor ngayon ay si Domeng, kasi nalobat yung battery ni Rusa. Nakalimutan kong tanggalin yung susian. Nalobat na, I think nasira na rin ata. Kasi mga battery na ganon ay hindi pwedeng ma-zero out yung power. Kasi sira na talaga yun pag ganon. Uy, dito pa lang pulbo na yung lupa niya. Problema sa mga pulbong lupa na ganyan, hindi mo kita sa ilalim niya. Yung akala mo flat lang, pag dinaanan mo na pala ay napakalalim pala niyan. Tapos maraming bato-bato, yun ang mahirap. Grabe lang talaga yung bigat na ito, 192 kilograms. So hindi ko na nilagay yung alloy top box ko para pampagaan din. Kasi yung alloy top box pa lang na yun, ewan ko, I think 5 kilos na yun eh. Ganun kabigat. Wala pang karga yun. Papagood luck tayo ditong di oras okay, kaya pala. Kasi may mga naghahakot ng grab at buhangin dito sa ilog. Dinadaanan to ng truck ngayon. Baba muna visor. Kaya pulbong-pulbo na yung lupa. So ang gagawin lang natin ay babaybayin itong gilid ng ilog hanggang marating natin yung pinaka main road sa Capas. So sisilipin ulit natin yung Tarlac to Zambales bypass road na ginagawa dyan sa Capas, papunta ng Botolan naman sa Zambales. Oops, baka pwede tayo dito ano. Ayan na yung quarry, pinanggagalingan ng truck. Ito na, finally ang main road. So papakanan dito, papunta na ang San Jose, Tarlac. Dito naman sa kaliwa ay papunta ng Capas. Actually part na to ng Capas nga pala. At kung mapapansin nyo, merong helicopter dito. Merong training ground yata dito. Ayun, may paskil doon, marksmanship. Sa mga ano to, mga sniper training ng Philippine Air Force. Ito yung mga lumang helicopter, yung Huey something, ginamit pa ng World War II sa Vietnam, mga ganyan. Tapos binigyan tayo ng US, ganyan yung binigay sa atin, mga luma. So part na to ng main road na manggagaling sa San Jose, Tarlac, papunta ng New Clark City, Capas. Kaya kung mapapansin nyo, napakalapad niya, di ba? 4 lanes yan mga brother, na may bike lane sa gilid. Sa kaliwa natin ay yung New Clark City, dito sa Capas, Tarlac. Yan, dito, papasok yan. So basically, itong binabaybay natin na to, dinadaanan natin, ay bahagi na po ito ng Tarlac to Zambales Road or Capas to Botolan Road. So ang pinaka-importante, gusto natin makita yung pinakadulo ng ginagawang kalsada. Kasi parte dito, wala namang problema. Actually matagal-tagal na rin. Alright guys, nandito na tayo sa Bueno Bridge. Talagang matingkad na matingkad pa rin yung pintura niya. Kulay puti. Tingnan nyo kung gaano kaluwang yan. Dito tayo sa gitna, diba?
So papaikutan natin tong bundok na to para marating natin yung pinakadulo ng kalsada. So hindi ko lang sigurado kung gaano ka layo na yun nararating nung nalilinisan nila. Pesta? Donation po para pesta. Ano to? Thank you, sir. Kailan po piyesta? Kailan po piyesta? Lunes. May motocross kayo? Motocross. Piyesta daw sila. Piyesta daw ng Bueno. Kapas, nanghihingi sila ng donation. Tinatanong ko kung mayroong motocross. Kaso wala daw. Sarap. Kasarap. Uy, merong wait lang. Merong nag-ano doon sa baba, oh. Nangingisda yun, Nay? Nagbebenta ba kayo? Pero kung sakali magbebenta kayo? Ngayon lang mag-harvest? Okay. Ano pong nakuha niya? Makarpa, ganun? Tilapia? Kaso wala pa, ano? Bibili sana tayo dito. At least bagong huli yan. Kaso, matatagalan pa. Bibili sana ako kaso wala pang naahon na huli. Uy, may bahay na rin pala dito. Ganda, may farm din dito. 3C Farm. So yung provision naman ng kalsada na to, hanggang Sambales na yan ay 2 lanes lang dito. Kasi yung pinakagilid niya, yan na yung bike lane or masasabi nating skirt. So malapad pa rin siya. Pero dun sa baba, may part dun na 4 lanes talaga. May mga bahay na dito. Sarap din, maswerte rin nakabili ng bahay dyan, oh. Ang problema naman sa mga gantong medyo mataas ng konti, yung tubig. Hindi ko alam kung ano magiging source ng tubig nila dito. Mga ulan, gano'n. Kahit maghukay ka dito, baka malalim din yung tubig niya. Kasi literal, deep well talaga yan. Actually, merong falls dito eh. Merong falls dito banda ron sa taas ng konti. Pero yung falls niya ay hindi naman ganun kataasan. Ang taas din ng tulay na to, no? Walang magandang liguan, malumot.
Taking a lifetime. Tapos kanan dito yung Monasterio de Tarlac. Basta itong basta yung mga kalsada na konektado dito sa kalsada na to, halos isa na yung provision yan. 4 lanes, 2 lanes ang lalapad. O dito naging 4 lanes ulit yung kalsada niya. Yan, hanggang dito 4 lanes pa rin. Kasi dun sa baba kanina 4 lanes talaga yon. Nung nagsimula tayo sa may New Clark City. Oh wow, yan na yung epic na view ng kalsada paakyat to. Snake Road na yan hanggang sa pinakatuktok. Basta ang last na update ko dito, ang pinakadulong nalilinisan nun ay yung paanan ng bundok. I mean literal na paanan siya ng bundok. Doon na tumigil. Kasi ang dapat lilinisin na nila nun yung paakyat na. Itong location naman na to, isa rin sa pinaka highlights ng kalsada. Both sides mga brother, kita mo ang ganda ng view. Wow, mapapatigil ka. Pag kayo madadaan dito, papunta kayo ng Sitio Bag dito sa taas, mapapatigil ka dito kasi pansin mo talaga yung magandang view both sides na yan, sa kabila rin. Tas yun. mapapatigil ka dito. O parang may mga tindahan na ginagawa. Parang yan, no? Yan, pataas na tayo ng pataas. Let's go sa go. Taking a lifetime. Part na to ng Sitio Bag. Donation, may donation na rin dito. Nagbigay na tayo sa baba kanina eh. So itong kalsada na to yung nagsisilbing boundary ng Capas at saka San Jose Tarlac. Dito sa kaliwa natin, itong part na to, part 2 ng Capas. Dito naman sa right side, part na ng San Jose. Oo nga naman, ano, mas madali na yun. Yung bahay mo sa kabila dito, kapit bahay mo sa kabilang bayan. Uy, ang ganda rin dun, oh. Oh wow. Oh wow. Tapos bukod dun sa falls na binanggit ko kanina, dun sa may tulay doon sa taas, yung dinaanan natin, meron din falls dito. Uy, grabe naman yan, aba. Parang gumawa na tong slope protection nya, oh. Dun sa kabila. Ayan, so nandito naman yung isang falls ngayon. Iyon sa part dito sa gilid. Ah, hindi, meron pa, may konti pa. Ayan, may falls din dyan. Meron pang namamasyal dito. Tapos banda rito, mayroon na ring ibang community. May settlement na dito, na ginawang rancho.
Itong farm slash rancho. I think office to ng parang ano, DPWH siguro yan, or sa mga kontraktor. O dito rin may tubig din yung sapa niya. Pwedeng maligo dyan sa ilalim ng tulay. Tapos ito, napuntahan ko na tong part na to eh. Kaso nga lang di ko tinuloy kasi may hirap yung kalsada niya pababa. Masarap din mag-trail dito actually, maraming trail sites. Mga ruta ng pang trail. Tapos ito na yung pinakadulo. Same pa rin naman. Ito yung pinakadulo ng sementong part ng kalsada. Ayan. Tapos ang kaibahan naman ngayon dito, nung time na pumunta ako dito, itong rough road niya ay hindi pa to nalilinisan na ganito. Ito, lapad na oh. So nalinisan na rin. Tapos nung last na nag-update ako dito, ginagawa pa lang itong kabilang side ng kalsada niya. So hindi pa to 100% na nasisemento. Kumbaga itong both lanes na to. Tapos ginagawa rin dati yung dike. Ginagawa rin dati dito yung ano niya, yung barrier, concrete barriers at saka yung part ng drainage. So finally tapos na. At ito naman nalinisan na nila part na to. Actually itong bundok na to guys, tinitrail yan eh. Pinupuntahan ng mga trail rider yan, yung pinakatuktok niyan. Anyway tara, baybayin natin tong off-road. Tignan natin kung hanggang saan na yung nalilinisan. Ang importante lang naman nalinisan na eh. Kasi yun yung pinaka-initial na gagawin dyan. Lilinisan muna, pipit-pitin, tatambakan ng graba para tumigas. Tapos susunod nyan, may konting curing yon pag napitpit na. Kasi hindi mo naman agad-agad sa sementohin yan eh. Nung last time na pumunta ako dito, bakas din naman yung lapad ng kalsada. Kaso nga lang, hindi ganito kalinis. Kumbaga yung daanan mo lang noon ay parang daanan lang ng motor, kumbaga, o kaya tao. Kasi yung mga sides na to, maraming bato yan na tinambakan para lumapad, panalo. Okay. Okay. So nandito pala mga brother yung mga excavators. Kaya pala ito yung pinalapad mga brother, hindi na sila nag-ukay dito. Dito na sa side pinatag. Kung ano, grabe ang luwang yan. So wala namang nagtatrabaho dun ngayon. I think pwede nating akyatin ng konti sa taas. Kaso si Dominar yung gamit natin. What shot. Maganda sana kung si Rusa. Ito na yung pinakadulo dati. Yung simula ng akyata na yan, hindi pa nalilinisan yan nung pumunta ako dito. So sa mga gilid-gilid natin dito, mga ano yan, mga rancho. Papastol ng baka, kambing, kabayo. Halo-halo rin. I think pwede nating akyatin ng konti. Malapad yung kalsada niya. Medyo loose nga lang ng graba, pero I think manageable naman. Guys, ito na yung part na hindi nalilinisan nung time na pumunta ako dito. At saka ito na yung simula ng akyatan, bale, dito sa bundok na to. Kasi yung mga nadaanan natin dyan, mga bundok din naman yung mga yan. Pero matagal na yung mga kalsada doon na nagawa. Hindi katulad na ito na ngayon pa lang nila talaga ginawa at nilinisan. Bye-bye natin. Okay. So dito na nga na puputol yung pagpapalapad nila dito sa kalsada. Actually mataas to eh.
Mataas to. Kasi sinubukan ko rin akyatin to gamit si Rusa dati. Nung hindi pa nalilinisan. Mataas na part to. Kaso nga lang syempre, nilaliman na yung hukay para mas patag ng konti. Kita nyo naman gaano kalapad yan. Ewan ko kung ilang metro to. Malapad siya. 1, 2, 3, 4. 4 lanes nga. 4 lanes pa rin. Syempre hindi magbabago yung provision yan. Kailangan 4 lanes. Dahil kung may naging 2 lanes dyan, kukwestiyonin na kayo nyan. Bakit 2 lanes na lang to? Diba? Naging ghost project na yung 4 lanes. So kung si Rusa sana yung gamit natin dito, pwede natin akyatin yan. Hindi naman siya sobrang hirap Next time pag sisilipin ulit natin to, akyatin natin gamit si Rusa. Si Doming kasi gamit natin, mabigat na motor na to Hindi ko na alam kung ilang kilometro mula dun sa New Clark City hanggang dito. Nakalimutan kong iset kanina yung trip para malaman natin kung ilang kilometro. Pero malayo na rin siya. Pero kung isipin mo yung last na silip ko dito, ang naidagdag lang mga about wala pang 1 kilometro yung nadagdag na nalinisan mula dun sa putol ng sementong kalsada kanina na tinuturo ko. Yung pinakaunang akyatan na mula dito sa bundok na to, kasi obviously may mga bundok tayong dinaanan din dyan, at ito yung susunod na bundok naman na dadaanan pa ng kalsada na to. Tapos marami pa actually, napakadami, puro bundok yung dadaanan na ito. So sa taas mismo na itong nahukay nila dito ay meron pang mga around 300 meters siguro or 200 meters na nalilinisin nilang mga kakasya ng isang sasakyan. Pero yung daan dyan sa taas ay matagal na pong kalsada yan kasi meron pang community sa taas din dyan sa kabila. Meron pang sitio rin dyan ng mga katutubong mga ETA. Itong kalsada na to na nililinisan nila ay existing na rin po ito. May mga daanan ng tao, mga ganun, tapos pinapalapad na lang para siyempre mas madaling mahanap yung tamang kalsada papunta sa kabilang side ng mga kabundukan na to hanggang matawid niya yung kahilerang bundok na part ng Pinatubo, Mount Pinatubo, at yung side naman na yun yung part na ng Zambales. So kung magawa to, napakabilis na ng biyahe. So merong at least 2 bypass roads na ginagawa dito ngayon. Dapat 3 yan, kaso nga lang yung bandang Tala Road, hindi ko sigurado kung itutuloy nila yon. So yung isa pa ay bandang Kalikasan naman, Daang Kalikasan at bandang Daang Katutubo. Yun yung una tsaka pangalawa ito. Pero yung Daang Kalikasan ay malapit na pong masemento lahat yung part na yon. Medyo matatagalan sa tingin ko to kasi dito pa lang nalilinisan nila. Samantalang doon sa may Daang Kalikasan ay semento na lang ang kulang, nalinisan na lahat yun. Sesementohin na lang. So yun ang ating update dito sa ginagawang kalsadang bypass road mula dito sa Capas, Tarlac papunta ng Botolan sa Zambales. Maraming salamat sa inyong pagsama at kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share and subscribe. Mike Solo Riding Adventure signing out.